Kabanata 1671 hanggang 1675, ang ikatlong ospital, sumandal si Avery sa ulo ng kama at nag-infuse. Bumukas ang pinto ng ward at pumasok si Mike. Mike, ano yang hawak mo sa kamay mo? Bumagsak ang mga mata ni Avery sa kamay niya. Iniabot ni Mike ang dokumento sa kanya. Di ba sabi mo gusto mong hiwalayan si Elliot, kaya nagprint ako ng divorce agreement para sa iyo. Pagkatapos mong pirmahan, pagbalik niya, pirmahan mo siya ng diretso. Kinuha ni Avery ang dokumento at binasa itong mabuti. Maghanda ka muna, at pagkatapos ay maaari mong direktang pirmahan ito sa kanya na magiging pinakamalaking dagok sa kanya. Mike analyzed with her, sobrang proud siya kapag nakita niya yung divorce agreement na nagkusa kang ibigay. Hindi ka ba nagagalit? Hindi na kailangang maglaro ng ganitong uri ng psychological tactics, pareho na kaming matanda at dapat alam. Na niya nahihiwalayan ko siya ngayon, mabilis na binuklat ni Avery ang mga dokumentong finish. Sa huling piraso ng papel ay isang form, mayroong dalawang malalaking espasyo sa itaas, ang isa ay ang kahilingan ng lalaki, at ang isa ay ang kahilingan ng babae. Maaari mong punan ito pagkatapos pag-usapan ito sa kanya. Nakita ni Mike na nakatitig siya sa blanko na anyo. Kaya nagsalita siya, well, humingi ng panulat si Avery sa kanya. Agad na naglabas si Mike ng panulat sa kanyang bulsa at ibinigay kay Avery. Kinuha niya ang panulat at isinulat ang kanyang pangalan sa pirma, pagkatapos ay ilagay ang file sa gilid ng cabinet. Isang linggo na ba siyang wala? Kinalkulan ni Avery ang petsa sa isip niya. Nakuha mo na ba? Bulong ni Mike. Hindi ko narinig na babalik siya. Hindi ba dapat hindi na siya babalik sandali? Hindi alam ni Avery ang isasagot. Tinawagan siya ni Elliot bago siya umalis. Sinabing babalik siya pagkatapos ng isang linggong pananatili doon. Pero ngayong nasira na ang kanilang relasyon, hindi na niya kailangan pang tuparin ang anumang pangako sa kanya. Maghintay ng 2 araw, mabilis na nagdesisyon si Avery. Kung hindi siya babalik sa loob ng 2 araw, aalis kami. Sige, nakita ni Mike ang kakaibang determinasyon sa mukha niya. Nasaktan talaga si Avery kay Elliot. Sa kanyang mga mata, wala siyang makitang nararamdaman para kay Elliot. Avery, okay ka na ngayon. Inalo siya ni Mike, putulin ang ugat ng pag-ibig at magpaganda ng mag-isa. Avery, hinayaan mo lang akong pumunta sa pagiging monghe. Malinis na ang 6 na ugat, di ba? Wala akong iniisip na ganyan. Gusto kong itigil mo na ang pagbibigay ng labis na pagmamahal sa mga lalaki. Napakahusay mong babae, hindi ka ba magaling maglaro sa mundo? Kung wala si Elliot, maraming lalaki ang naghihintay sa'yo. Avery, tinanong mo akong maging SC asterisk ambag, tama ba? Mike, ano ang SC ambag o hindi, basta mahal mo ako, sinong maglalakas loob na tawagin kang SC ambag? Avery, Mike, huwag mong itanim sa akin ang nararamdaman mo, baka hindi na magagamot ang mata ko. Mamaya mabulag ako, anong klaseng mundo ang nilalaro mo? Mike, sinasabi mo pa na may uwak ako, sa tingin ko ikaw ang pinakamalaking bibig ng uwak, sabi ni Wesley, magagamot ang mata mo, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan, hindi magsisinungaling si Wesley sa akin. Ang sino mang pumutol ng kanilang double eyelids ay maaaring mamatay sa operating table, sinabi sa kanya ni Avery ang totoo at sinabi sa kanya ang dahilan. Sinabi sa iyo ni Wesley na maaari akong gumaling dahil natatakot ako na nagmamadali ka. Alam mo rin naman na napakabait ni Wesley. Avery, hindi mo maiisip ang sarili mo, okay? Kailangan mong tanggalin ang SC asterisk ambag at tiyak na gagaling ang iyong sakit. Inalo siya ni Mike. Sumimangot si Avery. Hindi mo kailangang ilagay lahat kay Elliot. The more you mention him, mas nahihirapan akong kalimutan siya. Hindi naman ako pessimistic, I just plan for the worst. Kung magiging bulag ako sa hinaharap, gusto kong mamuhay ng maayos. Sumakit ang ulo ni Mike nang marinig ang sinabi nito. Mabilis niyang sinabi, kung bulag ka, hindi ako magmamahal sa hinaharap at aalagaan kita sa bahay. Avery, hire me a nurse. Mike, talagang pinaplano mo ang pinakamasama. Bueno, hindi ka kailanman naging bulag at hindi mo naiintindihan ang aking kalooban. Hindi makakalimutan ni Avery ang takot sa kanyang puso nang bigla siyang mawalan ng liwanag noong isang linggo. Mike, pupuntahan ka ni Tammy mamaya, nag-message siya sa'yo, hindi mo ba nakita? Avery, hindi ko na-check ang phone ko. Sinabihan ng doktor si Avery na bawasan ang pagsuri sa kanyang telepono at subukang huwag, ngunit ginamit ni Avery ang kanyang telepono bilang relo, kunin lang ito paminsan-minsan para tingnan ang oras. Tinawagan niya ako at sinabing gusto niyang makipaglaro sa iyo, sinabi ko na ito ay hindi komportable para sa iyo. Ngunit siya ay nagpumilit na sumama. Dati, hindi siya masyadong makatwiran, ngunit ngayon ay nagdadalang tao.
na siya ng isang bata, at siya ay napakakusa. Kinuha ni Mike ang bote ng tubig at tinanggal ang takip, humigop ng tubig. Avery, hindi siya sinasadya, nangako ako sa kanya noon na maaari siyang lumapit sa akin anumang oras na gusto niya. Mike, nako, nabalitaan niya na magdiborsyo kayo ni Elliot, kaya pumunta siya sa iyo, tinanong niya ako tungkol sa iyo sa telepono, bakit ang lakas ng determinasyon, hindi ko sinabi, sabihin mo sa kanya ang iyong sarili pagdating ng oras, well, bakit hindi mo palitan ang lugar, masyadong nakaka-depress ang atmosphere sa ward, bumangon si Avery. Sa kama, at nagpatuloy, mamaya na lang kita kakausapin, naglakad-lakad siya sa bakuran sa ibaba. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Tammy. Palaki ng palaki ang tiyan ni Tammy, at medyo mahirap maglakad. Nakahanap sina Avery at Tammy ng isang bangko sa bakuran sa ibaba at umupo. Nang makita si Mike sa hindi kalayuan, nagtaka si Tammy, bakit ka sinusundan ni Mike, kasama mo ba siya? Ngayon, Avery, hindi ba't hihiwalayan ko na si Elliot, kasama ko siya nitong mga araw? Nako, kung hindi lang ako buntis, siguradong mas maalaga ako sa kanya, hinawakan ni Tammy ang kamay niya. At sinabi sa kanya ang nasa puso niya, Avery, hindi na mapapatawad ang kasalanan ni Elliot sa pagkakataong ito. Basta pag-alis niya, walang dapat pagsisihan, bata lang. Mag-uusap tayo pagbalik niya, ngayong hindi pa siya bumabalik, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, kalmado at nagbago ang tono ni Avery, may isang paksa, Tammy, kung hihiwalayan ko si Elliot at magkakaroon ka ng anak, hindi ko alam kung babalik ako para batiin ka. Nag-aatubili na sabi ni Tammy, aalis ka ba dito pagkatapos mong hiwalayan, sa Bridgedale ka ba titira, sa ganitong paraan, hindi tayo magkikita ng ilang beses sa isang taon. Napabuntong hininga si Avery, hindi naman, pero aalis muna ako dito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, kung hindi ka na makakabalik edi wag ka nang bumalik, I have a baby. Yayain talaga ni John si Elliot, kung ayaw mo siyang makita, edi wag ka, maaari mong piliin na puntahan ako at ang sanggol sa ibang pagkakataon, Avery, okay, nga pala, narinig ko na hindi mahanap si Hayes, sinabi sa kanya ni Tammy ang chismis na alam niya, kaninang umaga, naglakas loob si John para bigyan ng lakas ng loob si Elliot, tumawag ako sa telepono at tinanong siya kung paano ang sitwasyon doon, ang pangunahing bagay ay itanong kung natagpuan ang bata, sinabi ni Elliot na hindi. Oh, kung hindi siya matagpuan, baka mas malala pa, bulong ni Avery. Hindi isinumpa ni Avery ang bata, bagkus ay hinuhusgahan niya sa nangyari na malabong mabuhay ang bata. Dahil napakabata pa ng bata at nawasak na naman ang pamilya Joban, ngayong hindi na matagpuan ang bata, nangangahulugan ito na ang bata ay pinatay, nawasak, o kinuha ng mga masasamang tao. Kung hindi ito kinuha ng mga masasamang tao, pagkatapos ay dumating si Elliot sa Younroville, dapat ay ipinasa ang bata kay Elliot. Avery, may gusto akong sabihin na hindi mo dapat sabihin, I think this is a good thing for you, medyo hininaan ni Tammy ang boses, pareho na patay si Rebecca at ang batang iyon at gusto mong hiwalayan, wala bang hadlang. Sa pagitan nila, pumunta si Elliot sa Younroville sa pagkakataong ito, marahil para lamang kunin ang kanilang mga katawan, kung tutuusin, walang iba sa pamilya Joban. Hindi sinabi ni Avery kay Tammy na hihiwalayan niya si Elliot, hindi dahil pumunta si Elliot sa Younroville. Bulag kasi siya noon at umaasang makakapunta siya sa kanya, pero nagpa siya pa rin siyang lumipad papuntang Younroville. Tammy, naisip ko na, this time pinag-isipan ko na talaga, sinabi ni Avery kay Tammy ang kanyang desisyon. Nakita ko, dito ka na talaga sa pagkakataong ito, hindi nakakagulat na kasama mo si Mike sa lahat ng oras. Siguradong hindi ka komportable nitong mga nakaraang araw, bakit hindi mo sinabi sa akin, nang hinayang si Tammy na hindi siya ang pinakanalungkot sa kanya, oras na para aliwin siya, hindi naman kasing lungkot ng iniisip mo, siguro dahil mas matanda na ako, at nakikita ko ito ng mas lantaran. Kaysa dati, ngumiti si Avery, sa tingin mo buntis ako, kaya hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, di ba? Napaangat ng ulo si Tammy at tumingin. Sa langit, minsan feeling ko boring talaga ang buhay, ito ay mas walang pakialam noong ako ay isang mag-aaral. Avery, teka, kapag ipinanganak ang iyong sanggol, matutuwa ka na. Pero napakalayo mo sa akin kaya hindi kita pwedeng paglaruan ng basta-basta sa hinaharap, sobrang lungkot ang nararamdaman ko, walang ganang sumuko si Tammy. Avery, Tammy, hindi ako sa lahat ng oras nasa abroad, babalik pa rin ako. Tammy, nagaan ang loob ko sa mga sinabi mo, natatakot ako na hindi ka nababalik kung aalis ka, dahil nandyan
Ang kumpanya mo, Avery, si Ariadel ay palaging aking bayan at gusto ko pa ring magretiro sa Ariadel sa hinaharap. Napasandal si Mike sa isang malaking puno upang tamasahin ang lilim at habang naglalaro sa kanyang mobile phone, paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Avery. Pagkatapos nilang mag-away ni Chad sa ospital, hindi na sila nag-contact sa isa't isa. Pagkalipas ng 2 araw, sasamahan ni Mike si Avery sa Bridgedale, iniisip niya sa kanyang puso kung dapat ba siyang magpaalam kay Chad, total wala na ito, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Kung hindi gumaling ang mga mata ni Avery, maaaring manatili sa ibang bansa si Mike pagkatapos alinlangan, nagpadala siya ng mensahe kay Chad, ang mensahe ay isang smiley na emoji. Nang makita ni Chad ang balitang ito, agad siyang nagalit at agad na sumagot, lumabas ka. Last time na pinalabas siya ni Mike, galit na galit siya. Kaya ipaglalaban ni Chad ang ngipin para sa ngipin at dugo para sa dugo. Mike, galit pa, kailangan ko nang umalis, maaari kang pumunta sa Bridgedale para hanapin ako sa hinaharap. Chad, mag-isip ka ng maganda, di ba sabi niya gusto niyang hiwalayan ang amo ko, hindi pa bumabalik ang amo ko, aalis ka na ba? Mike, dapat bumalik agad ang boss mo, di ba? Hintayin mo siyang bumalik at dumaan sa mga formalidad ng diborsyo. Chad, oh, hindi ka na bababalik sa hinaharap? Mike, hindi ko alam, tingnan mo siya. Chad, sige, nakuha ko, nag-message ka sa akin para lang sabihin ito. Mike, maaari kang pumunta sa Bridgedale para hanapin ako sa hinaharap. Chad, hindi, tiningnan ni Mike ang mga salitang ito, kumunat ang noo, at hindi sumagot. Matapos mag-chat ng ilang sandali sina Avery at Tammy, nagring ang phone ni Tammy, at si Mary ang tumawag sa kanya. Palaki ng palaki ang tiyan ni Tammy ngayon, at mahigpit na kinokontrol ni Mary ang oras ng paglabas niya, dahil sa takot sa hindi inaasahang panganganak nang wala sa panahon. Avery, babalik ako, matapos sagutin ni Tammy ang telepono, sinabi niya kay Avery, pupunta ako para makita ka bukas, nasa ospital ka pa ba bukas? Avery, oo, hihiwalayan mo na si Elliot, bakit nagsusumikap ka pa, tingnan mo kung gaano ka haggard ngayon, at hindi mo pa nakikita si Elliot na dumating para bantayan ang anak ni Shay, malungkot na sabi ni Tammy, pinapunta ni Avery si Tammy sa parking lot. Pagkaalis ni Tammy, pinabalik ni Mike si Avery sa ward. Mike, Avery, hindi mo sinabi kay Tammy ang tungkol sa sakit mo? Malapit na siyang manganak, hayaan siyang magkaroon ng isang sanggol sa kapayapaan, sinabi ni Avery. Babalik kagad si Elliot, Mike, kinakabahan ka ba? Avery, ayos lang, sa eroplano pabalik sa Ariadel. Nakita ni Ben Schaffer na hindi inaantok si Elliot, kaya nakipag-chat siya sa kanya, kung hindi namatay ang driver na ito, malamang na marami siyang alam, pati yung shooting case nung gabing yon, dapat nakita niya lahat, kinagat ni Elliot ang kanyang labi at hindi nagsalita. Ang driver na sinuwerteng nakatakas at tuluyang namatay, naayos na ang laman ng kanyang mobile phone. Sa kanyang mobile phone, walang kakaiba sa mga text message at record ng tawag. Maraming mga larawan sa kanyang album, ang mga larawang ito ay karaniwang mga tapat na larawan, at lahat. Sila ay tapat na kinunan ng iisang tao, palihim na kinunan ng video ng driver si Rebecca, mula sa mga lihim na larawang ito, makikita na ang driver ay may masamang ideya kay Rebecca, buti na lang may mga bodyguard sa bahay kaya walang chance na gawin ang driver kundi palihim na kunan ng litrato si Rebecca. Ben Schaffer, lagi kong iniisip na si Hayes ay anak ni Avery, seryoso ang mukha ni Elliot, wala akong anumang patunay, mayroon lang akong kutob na ito, kung titingnan mo lang ang mga litrato ni Hayes, kamukhang kamukha niya ang anak ni Avery. Sayang nga lang at hindi ko mahanap ang batang iyon ngayon, kaya hindi ko masabi kung sa iyo siya ni Avery, napabuntong hininga si Ben Schaffer, sa aksidenteng ito, ang pinakakaawa-awa at inosenteng bata ay ang batang ito. Tumingin si Elliot sa bintana, natatakot siya na hindi niya mahanap ang bata, bukod dito, nais ni Avery na hiwalayan siya dahil dito, hindi lang nawalan ng mga anak, nawalan din siya ng kasal, may halaga ba ito? Kung alam niyang ganito ang resulta, baka nag-alinlangan siya noong nasa airport siya, ngunit pagkatapos alinlangan, tatapakan pa rin niya ang flight papuntang Yanroville. Kahit kailan ay hindi niya gustong intindihin na noong nagpunta siya sa Yanroville, hindi para sa isang rendezvous with Rebecca, lalo pa ang pagkikita nila ng mag-ama ni Hayes, pero dahil nangyari ang isang kalunos-lunos na trahedya sa Yanroville, bakit hindi niya ito magawang puntahan? Kung bakit gumawa ng ganoong kalaking apoy si Avery, hindi niya pa rin maintindihan. Tungkol sa kanyang kahilingan para sa diborsyo, hindi naman sa hindi siya pumayag, basta pumayag siya sa kanyang hiling na makipaghiwalay.
Matapos ang halos 10 oras na paglipad, dahan-daang lumapag ang eroplano sa kabiserang paliparan ng Ariadel. Sinundo siya ni Chad sa airport. Pagkalabas ni na Elliot at Ben Schaffer ay agad namang lumabas si Chad sa lobby ng airport kasama nila. Kuya Ben, kumuha ka ng isa pang kotse, sabi ni Chad. Oh, may arrangement ka ba? Tanong ni Ben Schaffer. Siguro pagod ka sa mahabang biyahe sa eroplano, kaya naghanda ako ng 2 sasakyan para ihatid ka. Pauwi ng magkahiwalay, bumalik si Chad. Hindi ako malayo sa bahay ni Elliot. Binigyan ni Ben Schaffer si Chad ng makahulugang tingin, si Avery kaya ang naghihintay na mahanap si Elliot. Nakinig si Elliot kay Ben Schaffer, kung oo, tingnan mo si Chad. Sa dobleng pressure nilang dalawa, kinailangan ni Chad na mag-recruit sa katotohanan. Ayan, sabi ni Mike, sabik na sabik si Avery, hindi ko na yata kailangang i-delay ang bagay na ito, kaya boss, ipapadala ko na lang sa iyo. Kay Avery, mag-negotiate tayo. Well, hindi nakatulog si Elliot sa eroplano at pagod na pagod, ngunit nang bumaba siya sa eroplano, mas napuyat siya nang maisipan niyang makita si Avery at pag-usapan ng diborsyo. Nasa isang cafe ngayon si Avery at Mike malapit sa Starry River Villa. Pagkahatid ni Chad kay Elliot, kinuha niya si Mike at nag-walk out. Mike, bakit mo ako hinayla palabas? Paano kung i-bully ni Elliot si Avery paglabas ko? Itinulak ni Chad ang baso sa tungki ng ilong. Naghinala ang amo ko na ginawa mo ang nangyari sa pamilya Joban. Mas mabuting layuan mo ako at sa harap ng amo. Mike, nako, paano kung pinaghihinalaan niya ako? May ebidensya ba siya na ginawa ko yon? Chad, ngayon gusto na niyang ayusin ang usapan nila ni Avery, kaya huwag kang gumawa ng gulo doon. Chad, wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng amo mo, pero pinagdududahan mo ako sa amo mo, hindi kita mapapatawad. Nagyelo ang mukha ni Mike. Bakit gusto kong makasama si Avery? Kasi Avery, believe me, naniniwala si Avery sa akin hanggat sinasabi ko. Napaawang ang labi ni Chad, hindi alam ang isasagot. May hinala siya na si Mike ang may gawa nito. Kung tutuusin, ang oras na nakilala niya si Mike ay hindi kasing haba ng panahong magkakilala sina Avery at Mike. Sa cafe, itinulak ni Avery ang divorce agreement at panulat na dinala niya kay Elliot. Matapos makita ni Elliot ang 2 salita ng divorce agreement, lahat ng mga salita sa kanyang puso ay naharang. Gamit ang kanyang mga daliring balingkinitan, pinulot niya ang kasunduan. Pinagmasdan siya ni Avery na isa-isa itong binuklat at nang maabot niya ang huling piraso ng papel, tumibok ang puso niya. Sa huling piraso ng papel, mayroong 2 linya ng blankong grids na ang kahilingan ng lalaki at ang kahilingan ng babae. Sinulat ni Avery ang sarili niyang kahilingan sa kahilingan ng babae. Hindi siya nakipag-ayos ng maaga kay Elliot, nag-alinlangan siya at nagpa siya na isulat muna ito. Dahil alam niyang malamang na hindi papayag si Elliot sa kahilingang ito, kapag napunta siya sa harap niya, baka magtalo sila ng marahas. Avery, sa tingin mo posible ba? Binasa ni Elliot ang kanyang kahilingan at ibinaba ang kasunduan. Bakit imposible? Sinubukan ni Avery na gumamit ng mahinahong tono para makipagtalo sa kanya. Isinilang ko ang lahat ng 3 anak, bakit hindi ko hingin ang kanilang pangangalaga? Kaya mo bang ipanganak ang 3 batang ito ng mag-isa nang wala ako? Sumagot si Elliot, hindi ka ba masyadong matako para makuha silang lahat? Narinig ni Avery ang kanyang iniisip mula sa kanyang mga sinabi. Gusto mo ng kustodiya ni Robert? Pansamantalang tanong ni Avery. Ang 3 anak, sina Hayden at Layla, ay parehong lumaki kay Avery, at tiyak na sila ay patungo kay Avery. Si Robert lang ang ipinanganak sa piling ni Elliot, at may nararamdaman din si Robert kay Elliot. Hindi mag-aalala si Avery kung talagang gusto ni Elliot ang kustodiya ni Robert at pinanatili si Robert sa tabi ni Elliot. Ang custody ni Robert, talagang gusto ko. Ang Adam's apple ni Elliot ay gum-ulong, at ang kanyang boses ay mahina at malakas, at si Layla, dapat siyang sumunod sa akin. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Avery. Masyado kang matako. Sa akin lumaki si Layla, hindi siya papayag na tumira sa'yo, basta wag mong guluhin ang relasyon namin ni Layla. Kahit hindi matanggap ni Layla na manatili sa tabi ko ng panandalian, sigurado siya pagkatapos ng mahabang panahon, maaari mong tanggapin ang katotohanan ito. Sabi ni Elliot dito, mas naging intense ang kanyang mga salita. Ikaw ang ayaw ng anak, ikaw ang nagpupumilit na sirain ang kumpletong pamilyang ito. Elliot, sa tingin mo ba may mababago ka sa pagsasabi nito, kung magsalita ka ng masama tungkol sa akin sa
Harap ng bata, ang bata ang maghuhusga para sa kanyang sarili, pumirma sa kasunduan sa diborsyo na ito, tiningnan ni Avery ang kanyang mabagsik at seryosong mukha, at inalala ang araw na hindi niya ito nakita at tinawag siya para humingi ng tulong, ngunit siya ay walang pakialam, ngayong nagkita na silang dalawa, wala nang pakialam si Elliot sa nangyari sa kanyang mga mata, wala siyang pakialam sa kanya, ang kustodiya lang ng ilang anak na maaaring makuha sa hiwalayan.